Kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung, pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung drug at crime ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order, kung kaya niya ito, kung kaya niyang alam mo kung ako ang durog, kung may ganoon ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yung si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede natin gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para maski batas na lang ang habulin natin or i-policy
that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya, I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakaligtan. Well, aside from the fact that, I know, he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap at bamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan sa Bicol. Alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante to. Baski kami, alam namin, baski yun ang nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer, hindi naman kailangan sabihin niya, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Itong apa na kay Kibuloy? Representative. Si Pastor. At least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Hindi lang ninyo narinig kasi Pastor eh. Ang ina yung sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ang mga, ano ba lang alam ng apostoles nga ba? Dito tayo sa politika ito eh. So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga ako sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado eh. Puto pag nagsalita ito, hindi ko naman kilala to, but yung the constant exposure sa TV, parang natauhan ako, magaling to ah. Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, eh talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na karihan kasi ng mga bright, mga haluan nila yung trabaho nila ng Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita binumo. Alam niya, hindi niya. Nung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso. Alam niya. Alam talaga niya. So, kailangan natin sa Senado. Ngayon,
Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kumakapeta ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Okay. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabuhin natin yung ano. Itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Pag-abogado, sa trial, maybe sa social life niya, at siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yan, sir, kasi yan ang pagpapabata talaga sa iyo. Totoo yan. Attorney Lambino. Hindi ko na kailangan. Siya dapat magpakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan ibandera. Kasi ako mismo, gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin. Pabaliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro, may asawa ka naman, no? Marami na ito. Pareho tayo. Kaya ka nang kalitsi-litsi ang buhay na. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba, sitwasyon sa, I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very, almost, sad? Itong PDP was a creation of the politicians, mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Alam mo, sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi naman sa hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Hindi ka nga, gano'n? Kaya, kailangan alagaan natin ng husto ang political lang. Wala ng PDP doon. Siya na lang, babae pa. Mabuhay ka, Girly Balaba. Mabuhay ka, Girly Balaba. At si Rudy Duterte. Wala mang Malaysia yan. Gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Girly Balaba. Sino? Taas kamay. Huwag na. Tama yan. Huwag na kayong mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go na a lawyer,
almost to the point of yung ano niya. Ano ba tawag? Basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan na very long time ago, na hindi to noon pa, may ambisyon siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics and his keen interest na nakikita ko yung pagsasalita niya. So, nung nakita kami few days before the filing, I passed by Bacolod, nagkita kami. At nakita ko yung, I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Western Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo magsabi Ilonggo, Ilocano. Skip that thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka Ilonggo ako, gano'n, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hinlo. Lintik Ilonggo na ya. Sin order ng Ilonggo. Teka, padag-on mo na si, para may, hindi naman sa pang-ano. It's not because I'd like to, gusto ko rin talaga na may representation ang Western Visayas. Dapat lang. Magpapanalo tayo ng, para, alam mo, magkakapatid tayo. At yung Pilipinas, hindi mo nang sabihin na magpatakbo ka, lahat taga Davao lang. It ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung posisyon para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to, kaya nakakamot ako eh. Kumakatituro yung may pera ka bong? May magkain tayo maya. Ito ang magastos, wala pa akong hapunan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aide was a military man. Kaibigan namin, parang common friend. Military na not so because parang maluwang na pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay bato. Totoo yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Palili. Teniente yun. Pagsalo ng bola, natumba. Sabi ko, nung punta ko, sabi ko, nagsalo lang ng bola, namat. So, yes, Mayor. Ano ang bola? Putaw? Bakal? Bola ng ano? O bakit namatay? Kasi pagsalo, tumba. Baka talagang sinadya na milakasan ng husto. Baka may pustahan sa ganung laro na yun. Galing kay Bato yung bola eh. Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag ninyong saluin yung bola. Hayaan mo, tumakilid ka lang palawan. Kasi doon namatay. Hindi ako papatawa. Yun talaga ang nangyari. Doon natumba kaya ako. Minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi.
Alam mo, kung maghahanap kayo ng original taga na DDS, huwag ka lang mano ha. Siya. Siya yan. Hindi ako. Mayor ako. Utusan mo pag buo. Siya yung chief of police. Pinakamatagal. Pinakamatagal kasi taga Davao. Alam mo, pag remember na bago rin akong mayor noon, kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa, doon sila nag-settle down. Kaya malapit talaga sa akin si Bato. Yung, hindi sabihin bata-bata, tao-tauhan. Kaibigan. Kaibigan na... Ano nga maidagdag ko sa kwento? Minsan itong mga sabi Bato! Gusto po pabalik-balik yan sa... Gawin mo! Yes, sir! Minsan magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Sa harap pa naman ng, alam mo, sa totoo lang, magprangka-prangka. Walang sundalo na hindi pumapag. Baski na walang uto sa kanila. If they are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung yung performance nila, apektado. Naka-record yan eh. Sa panahon ni Bato, ito ang nangyayari. Sabi mo, pagdating ng promotion, conference, kaya ba nito? Tingnan mo, panahon niya, oh. Ngayon, maasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan na sabihin mo na ako magsabi. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila. Talagang tapos na. Lahat. Lahat yan, walang ano. Lahat. As lahat. Baka mag-ano kayo. Pero yung extra judicial wala man tayong extra lang. Ayun, sino nag-invento niya? Bakit maging extra yan?